Hello mga ka-farmland, nakaalis na nga po yung buyer na sinamahan natin ngayon na galing pang US. At yun, talagang nagustuhan niya po itong ating lot 2. Maganda naman po kasi yung ating lot 2. Tabing barangay road, tabing dagat pa. At ngayon naman mga ka-farmland, meron po akong kausap na OFW din. Ay, salamat nga po pala sa buyer natin. So binigyan tayo ng $1. Ayan, remembrance. Ano po? Tsaka mataas yung elevation niya. Kaya, taas lang yung tubig eh. oo, safe, pa rin. safe pa rin. Saka hindi magtatagal yung mga mangroves na yun talaga yan. Talaga. Hello mga ka-farmland, ayan, right now kakaalis lang po natin ng Jollibee Calawag kasi yung buyer natin from US na nagbiyahe po pa uwi dito. Iti-tripping po natin doon sa Ginyangan property. So bali sa Jollibee Calawag po kami nag-meet up kasi malapit lang naman ako sa Jollibee. And then i-guide ko na lang yung buyer papunta doon sa Ginyangan property. So ayan mga ka-farmland, samahan nyo po kami. Ayun, kung magugustuhan po nila yung property. Haba-haba rin. Kaya po, ito. Ito. Maganda po yan, lot 2. Ito yung lot 2, no? Ha? Lot 1. Ngayon, dito po, maalon ngayon. Doon naman sa kabilang doon, kalma. Oo, dahil yung ano. Kalma. Ito, ito natin ito, lot 2 na yan. Lot 2. Lot 2. Maganda-ganda lot 2. Mabagat kayo, kaya ano? Ano? Sa kabila, medyo kalmado. Sa kabila po, kalma. Pag alin po? May mangrove din po yun. Mas maganda lang dito kasi nga mas makapal ang buhangin dito. Mas maganda po dito. Ang nangyayari po dito, pag tumaas na po yung tubig hanggang dito, malinaw-linaw na po yan. Diyan lang kasi low tide, nakakalbog kasi maalon, mahangin. Ngayon, pag hindi naman po habagat, kalmada, malinaw po yan. Kagaya nung vlog ko nung nakaraan. Malinaw po. Sa vlog mo, kumikita ka rin. May income po yun. Hindi nga lang ganun kalaki. So, nandun na po yung mga phase 2 eh. Yan. Alin? Yan. Wala po dyan hanggang andito yung mga. Ayun. Ito sir. Sobrang kapal ng buhangin dito ay. Ayan. Tsaka mataas yung elevation niya. Kaya, taas lang yung tubig eh. oo, Safe pa rin. safe pa rin. Saka hindi magtatagal yung mga mangroves na yun talaga yan. Talaga pinapayo ka na. Oo, tsaka safe yan. Tsaka ang kagandahan ng mga mangrove, malalaki siya. Yung parang century na edad yan eh. Matagal na yun. Matagal na. Ngayon, yung mga ginagawa po bagang resort, ina-apply po yan for lease agreement. Oo. Pwede ka na Sabihin mag-cottage yan. Oo. Yung mga naglalagay ng mangrove po. So, after nito, at 4 na ba to 3? I think At ano.
3 po. Oo. Ito ang 4. So yan. Ang mas magaganda ang farmland dito, yung phase 2. Mas magaganda ang farmland Pero doon. hindi mabato. Bukod po sa hindi, may bato rin, pero mas dasik anyog. Oo. Pero pagdating naman sa beach, medyo mas makapal dito. Kung ang habol mo is protection, mas may protection ng property mo dito. Oo. Kasi makapal. Tapos kung liligo ka, pwede ka namang gumano na lang dyan. Oo. Saka makalagpos ka lang dito sa mangrove. Oo, yung maglagay ka lang ng mangrove book dyan. Pwede kang magiging sarili mo dyan. Tapos sir, yung kabila dyan, di ba may makikita ka pong may mga signage na peninsula mangrove. Ano, yun po, sinubdivide din yun. Oo. Kaya lang, mas mahal yung kasi maliliit na Maliit cut. yung cut, oo. Oo. Yun, ito naman ang panalo sa ano dito. Sa farmland. Dasik sa nyug. Ayan. Yung unang pinuntahan natin. Hindi ata. Ayan mga farmland, after namin mag-tripping dito. Ay sir, ito yung ano, lot 2. Oo. Mohon dyan. Tsaka ayun, yung Katugon. Ayun, oo. Ayun. Ito po yung, Ilaw, oh. ito naman yung lot 1. Lot 2, lot 3 na po doon. Yan. Ito po yung gamit na sasakyan nila. So, ibig sabihin mga ka-farmland, kahit sedan, pasok sa property. At titingin naman po tayo dito ng lote rin. May dagat din po dito. So, gusto rin po nila makita. Yan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa kabilang kalsada na may frontage din sa dagat. Sobrang kalma naman po ng tubig dito. Dito naman may mountain view. Tapos linisin pa ang tabing dagat. Haragay Golf na po ito. Ah. Hello mga ka-farmland, ayan, nakaalis na nga po yung buyer na sinamahan natin ngayon na galing pang US at yun, talagang nagustuhan niya po itong ating lot 2. Maganda naman po kasi yung ating lot 2, tabing Barangay Road, tabing dagat pa. At ngayon naman mga ka-farmland, meron po akong kausap na OFW din. Ay, salamat nga po pala sa buyer natin, so binigyan tayo ng $1. Ayan, remembrance, ano po. So ayan, yung buyer po natin pala nakausap din natin. Ayan, so ang gusto nyo naman pong cut ay 2,000 square meter or 2,500 square meter. So yun naman po yung bibidyohan ko ngayon para ibida po sa kanya. So ayan, tara. So ayun na nga, shoutout po sa buyer natin, Ma'am Rachel. Tama kaya yung pronunciation natin. Yun, ang gusto niya po ay 2,000 or 2,500 square meter. So as you can see mga ka-farmland, ito pong tabing kalsada, ito po yung 4 na lote na magkakatabi na 3,295 square meter each na may 22 meters beach frontage at phase 1 po ito. At yung phase 2 naman natin, mag-uumpisa po dito. Ang phase 2 po natin ay may sukat po na may 1,900, may 2,100, merong 2,500 square meter, may 2,300 square meter. So, yun naman po yung ibibida natin ngayon sa mga buyer na yun po yung gustong sukat. Ano po? So, since ang lot, yung 4 na lote ay tabing kalsada, ang magiging road right of way naman nitong phase 2 manggagaling po dito sa katabi ng 4 na lote na tigti 3,295 square meter. So ayan mga ka-farmland, so ito yung Barangay Road. Ayan. So may bakod. Yun, ang lapit lang po. Siguro mga 30 meters yung distance ng property
sa barangay road. Pero since magra-right of way, dito po ang daan ng right of way. So madali lang to i-develop kasi nga po matigas naman yung lupa. Ayan, magbubungkal lang ng ilang nyug dito para ma-access ng mga buyer dito yung bawat lote. Ayan. So ang good thing dito mga ka-farm lot, yung kalsada po na road right of way papaganon. Tapos dadaan po dun sa phase 1. Ngayon, eto po, may sariling right of way din naman po dito. Ang lapit na lang, 30 meters na lang dito sa barangay road. Ito po yung barangay road mga ka-farm lot. Ayan. So ngayon, papasukin naman po natin yung loob ng bawat lote dito sa phase 2. Etong lot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay mga sagingan. Puro saging po na flatland Carabao grass. Ayan. Puro saging po ang buka ng tanim ng lot 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 7. Ayan. Ano kayang saging to? Saba? Ayun o, saba. May bunga. Ayan. Saging na saba. May sakop po na yun. Parang sakop pa tayo ng ano no? Lot 3? Lot 2. O lot 2? Ayan. Puro saging dito mga ka-farmlat. Saging. Tapos pag lampas ng sagingan, nyuga naman. Ito. Puro nyug naman po. Yan. Yan. Nakita nyo po, puro nyug. Ayan o. Dasik ang nyug. Ayan. So, dito po sa lot 7. Teka lang, ilang gayat ba yan? Ayan, dito naman po tayo titingin sa harap ng tabing dagat para matansya natin kung ano ang nasa loob naman ng bawat lote. So, basta dito sa area na to, siguro sakop to ng lot 8, 7, 6, 5, puro niyugan. Ayan, maganda yung ano niya. Niyug. So, ayun mga ka-farm lot, nandito tayo ngayon sa portion ng lot 8. So, ang frontage po dito, mula po dito hanggang doon. So, bali nasa 30 meters beach frontage po yan. Sa harap, ang sukat po nito ay nasa 4,100 square meter. At ito naman yung frontage niya dito. Buhanginan po ito. Yan, makapal po buhangin na. May mangrove sa harap. Siguro mga 1, 2, 3, 4. Mga nasa 4 layer ng puno yung mangrove. Then, katabi niya po yung sinubdivide dyan. Nanlute-lute po dyan. Ano po? So, ngayon, pag pinasok po natin ang loob, ito naman pong lot 8. Ang isa sa may pinakamagandang farmland area. Tsaka may bakod na. Ayan. Kitang-kita nyo po. Yun, yung kabila na yon ng bakod, yan yung nakasubdivide. Mahal po ang bawat lote dyan sa kabila na yan. So, ito po. Yan, papaganon. So, dito, konti na lang babakuran mo kasi may bakod na sa gilid. So, ito, mga takaran pa po ang nyog, mabababa pa. Ayan. Ayun. Yan, ito po ang lot 8. Yan, papaganon po. Then, titingnan naman po natin sunod ay lot 7.
So ito naman mga ka-farm lot, ito yung lot 8, ito pong bibida natin, lot 7, 20 meters ang beach frontage po nito, mula po dito. Ito naman po yung beach area niya. So ito po, may mga mangrove sa harap. So nasa 4 na hanay ng mangrove, 4 na puno na layer, 1, 2, 3, 4. Ayan, so hindi naman siya sobrang haba pa ng lalakbayin nyo papuntang open area. So pag naglagay kayo ng mangrove book dyan, the best po yan. At maganda yung protection sa alon. And hanggang dito po, 20 meters beach frontage. Ito. Yan. So pag pinasok po natin yan, makikita rin natin. No? So, tingnan ko na lang din muna yung frontage ng lot 6 para pagpasok natin, both looban ng 6 and 7, papakita ko po sa inyo. So ayan, mula po dito 20 meters again po ang frontage yan, hanggang dito po yan, lot 6. Ayun, ito yung lot 6 natin mga ka-farm lot, hanggang dito yan mo, 20 meters. So ito po yung beach frontage nya. Yan, 4 na layer din ng kapuno ng mangrove. Yan, ito po yung buhangin nandito. At yung farmland area niya po, ito papasukin natin. So yan, panalo yung farmland niya. Yan, dasik po sa nyug. So andito yung 7 mga ka-farm lot. So both 8, 6, 7 and including 5. Ito po yung 5 eh. Ayan. So okay po yung looban niya. So malinis na niogan. Ayan. So yan po ang 5. Yan. Ayan mga ka-farm lot, ang ibibida ba naman po natin ay yung lot 5. Mula po dito, yan, hanggang dito po ito. So ito yung beach area niya. So pag high tide, dito pa lang pwede na kayo maligo. So malinaw po yan pag high tide. So kahit maligo kayo, kahit tarik ang araw, hindi po kayo mabibilad kasi may mga mangrove po na matataas. So pag naglagay kayo ng mangrove book dyan, so yun na po yung open area. So siguro 20 meters lang yung kapal niyan ng mangrove. After ng 20 meters, open area na. Ayan. So makapal po yung buhangin. Ang ending po nitong lot 5 na mohon, 20 meters po mula hanggang dito po. Mula po dyan hanggang dun sa kanina, maganda po yung farmland. So itutuloy ko po sa lot 4. Mula po dyan, yung lot 4 naman natin, ito yung beach area po niya. Ayan. Pagsasabayin na natin tingnan ang farmland ng lot 4 and lot 5. As a request po ng ating buyer. Ayan. Ito. Hanggang dito. Yan. Ito po yung tapat niya. Yan. Manipis lang po yung mangrove. At least buhangin pa rin po yan. So ito na po yung mula po dito hanggang dun sa muhon na yan. Yun. Yung kulay orange na yon. Lot 3. Mula naman po doon hanggang doon. Lot 2 na po yun. So dito muna po tayo. So ito po yung farmland area ng lot 4 and lot 5. So yan, may mga tanim pong nyog. Ayan. Tapos may mga saging. So ang lot 4 po, kukunti lang nyog niya. Ayan. So ito na yung loob niya. So ito pong lot 5. Yan, may mga nyog, pero mas maraming tanim na nyog ay lot 6, lot 7, lot 8. Kapag ganun po. Yan. So ito yung looban ng lot 4 and lot 5. Yan. Yan, may mga saging. Tsaka mabababa pa po yung nyug dito ng lot 5 and 4. Yan. Mabababa pa ang nyug. Pero malinis ang property mga ka-farm lot. Yan.
Yan, mabababa pa. Tapos yun, may mga puno po. So, ayan mga kaparmlat, kahit tarikang araw, mainit, presko pa rin sa loob kasi mapuno. Makikita nyo naman, pasilip-silip lang po yung sikat ng araw. Ayan.